Alright mga kapatid, bago tayo magsimula, may babasahin lang po ako. Gibo Teodoro, pinagbibitiw lahat ng mga government official na aniyay pro-China. Oh. Grabe, parang paniniwala kasi ng tao yun, ano? Kung pro-China ka, o pro-America ka, o pro-Philippines ka. Siyempre, kanya-kanya silang opinion at paniniwala. Pero ayaw naman din natin sa China na basta ginagago na lang ang Pilipinas. Gusto natin ang Pilipinas manindigan doon po talaga sa teritoryo. Okay, ulitin muna natin, no? Gibo Teodoro, pinagbibitiw lahat ng government official na aniyay pro-China. May iba pa siyang pagkasabi rito pero hindi naman nalalayo, ano? So hindi siya fake news. Sabi naman ni retired Ben Orlando De Leon, sabi ng ganon, Gibo, repeat after me. All corrupt officials, especially those elected, should resign. Diba mas maganda, no? Manawagan kang mag-resign yung mga elected at mga nasa gobyerno na magnanakaw kaysa doon sa pro-China, pro-America o ano man ang pinaniniwalaan nila. Hindi ganun, sir. Diba mas malalim po yung sinasabi ng Sir De Leon dito na about sa corrupt, di ba? Mas malalim yun, mas maganda sana mag-isip kayo ng katulad ng ganun. Hindi yung pro-China, oy pro-China ka, mag-resign ka na. Hindi natin kinakampihan ang China doon po sa ginagawa nila sa West Philippine Sea. Pero para sa akin, kung priority lang naman, pag-resignin mo o manawagan ka doon sa mga corrupt. Ayaw mo ba? Okay, i-play na po natin ito. Galing po sa ating Balitang Pinoy TV, mga kapatid. Finally, heto na, good news, breaking news. Kakapasok lang na shock ang lahat. Update ito patungkol po kay Tatay Digong. Ano na po ang ganap? Na sa lalong madaling panahon, maiuwi din natin si ex-President Rodrigo Duterte na kinakatakutan ni Bongbong Marcos dahil sa mga malaking nakawan na ginawa nila na binibintang sa mga congressman, contractor, mga senador, lahat. So, etong patunay na maling-mali si BBM sa sinasabi na paghuli kay President Digong Duterte. Oh, so may patunay na siya doon, mga kapatid. Pero alam nyo, ako naiisip ko si Sir Chavin, no? Mayaman na to eh. Kung tutuusin, dapat wala nang pakialam to sa politika eh. Pwera na lang kung tatakbo o gusto niya sa kabutihan, pero hindi niya na rin kailangan tumakbo kasi ito, mayaman na to eh. Hindi na kailangan to magcheche-bureche. No? Marami rin siguro mga business ito, kaya para sa akin, kung tutuusin, hindi niya na kailangan mangialam. Pero eto, itanim nyo sa inyong mga kaisipan at kuro-kuro. Kahit mayaman na siya, may concern pa rin siya sa ating bayan. Diba? Dapat, wala na eh. Wala na akong pakialam sa inyo, basta ako mayaman ako. Ayoko na masangkot dyan, baka biglang pati ako kasuhan. Pero mga kapatid, nakikita natin si Sir Chavit lumalaban para po sa bayan. Tandaan nyo yung mga taong mayayaman pero may concern sa Pilipinas. Kaysa doon sa mga mayayaman pero may utak naman sila, yun nga lang talagang ayaw nilang gamitin kasi nga mas mahalaga yung paniniwala nila na yung mga taga-kabila mabuti. Nye. Okay, i-play lang ho natin. Congressman, contractor, mga senador, lahat. So, etong patunay na mali. Kasi alam ni Tatay Digong na wala talaga. Hindi na natin kailangan ang ICC. Kasi nangingialam ang ICC sa war on drugs dati ni Tatay Digong, no? Yes. So yun ang pinakadahilan kung bakit tumiwalag. Isa yun sa mga dahilan bakit tumiwalag si Duterte. Sagabal ang ICC. Tsaka ano, 'di ba, ang mga kung may natutumba man talaga, yung mga nababalita natin, addict kasi yan eh. Ay, yan kasi ano yan, pusher yan. Ay, ano yan eh. Mapagsamantala yan ng mga kababaihan. Durugista yan. Magnanakaw yan. Salot na yan sa lugar nila. Yun. Pero ngayon, ano yung mga naririnig natin? Mga minor de edad. Tapos, mga nabibiktima, mga rider, etc. Puro mga matitinong tao po ngayon yung natutumba. Yun po yung pinaka nalulungkot tayo dahil dati takot yung mga kriminal. Pero ngayon, sila ngayon na naman ang mga nangingibabaw. At ipinagtatanggol pa nung mga walang utak. Alam na nga nilang gumawa ng krimen o kaya nag-illegal powder o nagbebenta, sasabihin pa na okay yung ginagawa or parang hindi masyadong masama kung kanilang ipinapaliwanag na yung mga ganong tao
yung mga pusher, parang sinasabi nila dahil lang sa kahirapan. Yung mga ganun. Di ko na alam ang eksaktong words pero tunog kasi na ipinagtatanggol pa nila. Kaya tuloy, lumalaki ang mga utak ng mga kriminal ngayon. Diba? O, tuloy tayo. So, yun, ginamit ni BBM itong ICC na ito, weaponizing ICC para Oo. ihatid doon si Tatay Digong at ikulong. So yung ICC naman parang nagpakatuta. O sige, basta bigyan nyo kami ha. Yun lang ang aking hula. Base lang ko yan sa aking opinion, ano? This is really, parang itong ginawa ni BBM, aside from trahidor siya ni Duterte, trahidor rin siya sa Amerika. Tama. Di ba? Oh. Tama. Di na siya nahiya sa Amerika. Ayaw na ng Amerika sa ICC. Tapos pumupunta pa siya doon sa Amerika. Kung ano-anong hinihingi niya doon sa Amerika. Tapos, yun pala, ginamit yung ICC. Naging tuta itong ICC kay Marcos. Di ba? Mamaya, pag-usapan natin yan kasi may inilabas po na post itong si Chavit Singson patungkol dito. Okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, paki-like muna at saka paki-share itong ating vlog ngayon, video, Sunday ngayon, para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Naka-like and share na ba lahat? At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa aking channel, dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga trending na balita na kagaya nito. Okay? Alright. Kapag nakasubscribe kayo sa akin, ma-notify kayo yung mga cellphone ninyo. Hindi nyo na kailangan i-search ang Don Mar TV. Kung hindi, kusa na yung lalabas yung mga videos ko kapag nakasubscribe kayo. Walang bayad yun ha sa YouTube. Kaya subscribe na po kayo. Okay. So, unahin muna natin itong kay Chavit Singson ha, bago yung kay Liviste. Ito. I-play natin itong video na ito. Patungkol dito sa sinungaling raw itong si Bongbong Marcos. Sabi ni Manong Chavit. Ito, panoorin natin. Mga kababayan, magandang oras po sa inyo lahat. Nandito naman po tayo para patunayan na sinungaling si Bongbong Marcos. Talagang bilib ako sa taong ito. No? Walang takot. Kahit mayaman, kaya naman talagang gurgurin ng administrasyon ngayon. Kasi nasa kanila ang kapangyarihan. Pero si Sir Chavit, saludo ako sa iyo. Dinala si ex-president Rodrigo Duterte sa Hague. Pinahuli. Hindi dapat dahil tayo may sariling sistema, may sovereign nation tayo, may sarili tayong justices, insulto sa justice system natin. Hindi dapat dinala sa Hague. Para patunayan sa inyo, kahapon lang, nag-meeting na ang kabinete ni President Trump. Eto, basahin nyo yung pinag-usapan nila. Pakinggan nyo sa Facebook ko. Ilalabas kayo na maling-mali ang ginawa ni Bongbong Marcos kay President Rodrigo Duterte. So, inaasahan po natin na sa lalong madaling panahon, maiuwi din natin si ex-President Rodrigo Duterte na kinakatakutan ni Bongbong Marcos dahil sa mga malaking nakawan na ginawa nila na binibintang sa mga congressman, contractor, mga senador, lahat. So, etong patunay na maling-mali si BBM sa sinasabi na paghuli kay President Digong Duterte. Mga kababayan, ipakalat nyo ito sa buong mundo para malaman na itong sinungaling na presidente natin. Sinasabi ko na, sinungaling dahil yung sinasabi niyang project na 5,500 project, wala. Ninakaw lahat. Kasi hindi pwedeng, pag sinabi mong sinungaling, ibig sabihin, hindi nagsasabi ng totoo. Nag-report siya na may 5,500 flood control pero wala naman. Pagsisinungaling yun, di ba? Di ba? Ngayon, sasabihin mo, hindi ko naman alam, hindi ko naman nakita. Sana tinignan mo. Tinignan mo sana, tinik mo maigi. Binasa mo sanang maigi yung mga, o kaya, bago ka, ihanda mo yung zona mo, tinignan mo muna yung mga lugar kung totoong may flood control. Di ba? Wala talaga. Wala ganyan lang ang presidente ngayon. Trilyon ang ninakaw. Hindi lang bilyon-bilyon ngayon. Hindi lang pasampan yung tatay niya. Grabe, trilyon. So, mga kababayan sa ibang bansa, mag-isip po tayo lahat. Magkaisa tayo. Hindi dapat magtagal si BBM dahil sa ginagawa sa ating bansa. Sinukulong lahat ang mga kritiko niya. Inuna niya si Duterte na illegal lahat, walang warrant of arrest. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yan, ito yung video ha. Pakinggan natin ito. Dapat control You've shown great leadership and have not gotten nearly as much attention. I think they deserve to mention today. The first is the International Criminal Court is an illegitimate international organization that, frankly, illegitimate. They've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. And what that literally means in the future is that American servicemen, political leaders, and others could find themselves under indictment by this International Criminal Court. Did you want to know? Ang ibig sabihin ni Rubio dito is para bang lumalagpas na ang power ng ICC. Bakit nangingialam itong ICC sa mga bansa na hindi naman
miyembro ng ICC. Diyan po nagalit itong si President Donald Trump at itong si Secretary Rubio. Example, let me cite you an example. Ang Pilipinas po ay hindi na po miyembro ng ICC. Tumiwalag na. Bakit ngayon, si former President Duterte, nililitis nila ngayon, kinulong nila ngayon, wala silang karapatan doon. Kaya nagalit na ito. Kaya sabi ko nga, malaki talaga ang chance na makalabas ng maaga itong si Tatay Digong. Especially na si Donald Trump at si Tatay Digong ay magkaibigan yan. Paano kaya ang gagawin ng kunwari, wala nang saysay. So, paano yung mga nakakulong doon sa ICC? O baka nga si Tatay Digong lang yung nakakulong doon, no? Mga loko-loko talaga yung ICC na. Paano? Isusurrender siya sa Pilipinas? Ganun ba yun? O kaya papalayain? Sana gumawa pa ng paraan si Trump para talagang buwagin na yan. Okay? So, ewan ko na lang kung ano ang sasabihin ni Rubio at ni President Donald Trump dito sa ginagawa ni BBM, no? Kay Duterte. Yes. Halatang halata naman na itong si Donald Trump na unti-unti na nilang nauunawaan na si BBM ginamit niya weaponizing the ICC because of political fight. Dahil sa away politika ginamit. Ngayon ito naman si ICC, lalo silang nasira. Ayan, nagganda pahamak-pahamak. Ayaw na sa kanila ng Amerika. Na-trigger na, di ba? Oh. Kung sana, parang ako, sorry, pero natatanghan talaga ako sa mga taga-ICC. Taragis kasi, di ba may mga pinag-aralan, pero anong ginawa nila? Hindi sila sumunod sa rules. Nagbendalo din sila. Wala na nga jurisdiction pero nandoon. Tapos paliwanag ng paliwanag itong Pilipinas na hindi pa rin nating maintindihan kung paano nangyari yung ganun. Ang daming paliwanag ako di ko pa rin maintindihan. English, Tagalog. Kahit hinimay-himay ko na po siya, wala na nga jurisdiction. Patunay lang po na ginamit nila yan para yung kapangyarihan na yan, no? Para lang si Tatay Digong mapahamak. Niya ang ICC. Nare-realize nila yan. Some of these days, malaman na lang natin, banggitin ni Rubio at ni Donald Trump ang tungkol sa issue ni Duterte. Oo. Merong isang araw dyan na baka banggitin na yan or magbigay ng example. Baka sabihin ni Trump, one of my friend named Duterte. Hindi malayo yan na maglalabas sila ng hinanaing, maglalabas sila ng kanilang saloobin patungkol sa issue ni Duterte. Patuloy pa tayong makinig dito kay Rubio. What about Jack Smith used to work there? These are the people that think they can go out and basically indict any world leader and haul him into The Hague. So we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to heel. Binanggit pa ni Rubio dito na ang ICC is very arrogant. Tingnan nyo na. Meaning to say, if the ICC is very arrogant, ano masasabi nyo kay BBM? Super arrogante. Weak leader. Diba? Arrogante rin yan si BBM Or there's no information that they're after me. It could happen. But just so you know, just you're talking about it, it's like, he's not trying to defend me. He's trying to defend BB and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But ngayon ang iniisip ko pala mga kapatid, di ba yung iba tumitiwalag na raw, yung mga ibang bansa tumitiwalag na raw sa ICC. Iniisip ko, paano titiwalag ang Pilipinas sa ICC? Wala na nga jurisdiction. Di ba? Wala na, kumbaga tiwalag na. So, ang issue na lang dito, dinala nila si Tatay Digong sa The Hague nang walang jurisdiction na, nang bumitaw na ang Pilipinas sa ICC. So, paano pa sila bibitaw kung bumitaw na? Paano si Tatay Digong, di ba? Yan po ang aking iniisip niyan mga kapatid. Okay, wala na tayong oras. Maraming salamat po sa inyong panonood at siyempre kontribusyon ng mga katulad ng ganito. May reaction video, huwag niyo po kakalimutan mag-like sa ating video. Thank you very much. Alright. Let's get down to business. Meron ba tayong ganito? Yan mga kapatid. Thank you.